Naawa ka dati, every Sunday na lang may bukol. So ngayon, okay na siya. Salamat. Ayan, tuwa. At salamat din sa Lord, kaninang umaga, hindi po kami natuloy ng fun run. No? 5 kilometers sana yun. Noong gabi, sabi ko, Lord, tatakbo kami ng 5 kilometers, wala kaming practice. Usually, pag ganyan, tumatakbo kami lagi. Eh, wala. Sabi ko, ano kaya mangyayari sa amin? Panginoon, kung kalooban mo, tatakbo kami. Pero kung hindi mo kalooban, Panginoon, pwede bang paulanin mo? Umulan. At ang ulan po ay ang lakas. Kaya salamat sa Lord. So, ibig sabihin, hindi yun ng Lord, di ba? Baka mamaya may mangyari sa amin doon. Kaya, salamat sa Panginoon. God is good all the time. So, itutuloy po natin yung ating topic. Ano po, mga kapatid? It's about understanding the kingdom concept of giving to the King. Last Sunday, na-discuss po natin na as God created man, no? In His image, tayo pong lahat ay, ano po tayong lahat? Kings. So bilang hari, dapat maunawaan natin ano yung ibig sabihin ng pagiging king. Kaya nga po hindi natin naiintindihan kung anong uri tayong mananampalataya. Bakit po? Kasi ang itinuro sa atin, tayo ay Christian. Di po ba? So, ang tanong, sa Bible, ilang beses ginamit ang word ng Christian? Ha? Dalawa. No? Sa 2 Peter. Ang pagkakagamit pa, hindi maganda. Una, ginamit yun sa Acts, tapos sumunod sa 2 Peter. Sa Acts, ang sabi, and they were called Christians in Antioch. So, ibig sabihin, hindi sila yung tumawag sa sarili nila na Christian. Di po ba? Pag ikaw ay pinangalanan ng ibang tao, anong ibig sabihin? Do you know the power of naming? For example, kami ng mga magulang, kami yung may kapangyarihan na magbigay ng pangalan sa mga anak. So what does it imply? Authority. Ha? Authority. Ano, Sister Donna? Authority. Authority, ano pa? Doon sa pinangalanan. Siya ay lower than the one who had given the name. Kuha ninyo? So, sila, ang unang tawag sa mananampalataya is followers of the way. Isa. Pangalawa, another one is believers. Yan, no? Another term is born again na ginagamit natin ngayon. Kaya nga sabi ng Panginoon, unless you'll be born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Hindi sinabi ng Panginoon, unless you become Christian. So, mayroon tayong identity crisis na mga mananampalataya. Pagtanungin ko kayo, ano ang Christian? Sige nga, ano ang Christian? Sabi nila, Christian, Christ minus I-A-N. So, without Christ, I-A-N, I am nothing. Tama naman, okay naman yun. Pero what does it imply? Ano ibig sabihin nun sa'yo? Followers of Christ, hanggang dun lang. Sunod ka lang ng sunod. Nakalimutan mo yung dominion na ibinigay sa iyo ng Panginoon. We are created in the image of God. And our God is what? He is a king. So kung siya ay hari, nilikha tayo sa wangis niya, ano tayo? Hari din tayo. Kaya nga sa Revelation, at the end of the book of the Bible, ano tawag? He is the King of Kings. Hindi sinabi, He is the King of Christians. And Jesus never founded a sect or a religion called Christian. Pag makakita kayo sa Bible na sinabi ng Panginoon at simula sa oras na ito, tinatatag ko ang Christian. At maipakita niyo sa akin, sa oras na yun, titigil ako magpastor.
siguraduhin nila na challenge nyo ako. Kasi pag mag-prove ko naman na mali kayo, magbabayad kayo sa akin ng milyon. Yan naman ang ex-deal natin, no? So, tao ang nagtatag ng relihiyon. Sino nagtatag ng Christian? Sige nga. Sino? Romans. O, Romans. So nga, sino nga? Emperor siya. Si? Nero? Si? Constantinople. No? So, kaya nga meron sa Santa Cruzan. Sino yung naghahanap ng krus? Si Constantino. Si Haring at bata pa. Yan, tanda-tanda na ni Haring Constantino. Nung itatag niya ang Kristyanismo. Bakit niya tinatag ang Kristyanismo? Tandaan niyo, lahat ng ismo masama, ha? Komunismo. Ano pa? Feudalismo. Ano pa? Imperialismo. Ano pa? Ikaw mismo. Kaya lahat ng may ismo masama, no? So ano ang reason ba't niya tinatag ang Christianism? Anong rason? History. Pinag-aralan natin yan nung tayo ay nasa high school. O ayaw niyong umattend pag history na kasi nakakaantok, di po ba? Ano ang reason? To ano? Spread Christianity. Maging ruler siya. Ano pa? Maging ruler po siya. Alam niyo ba ang sitwasyon ng panahon ni Constantine? Nung panahon ni Constantine, ang Roman Empire ganoon. Tapos padami ng padami ang mga believers. Kaya nga nung panahon ni Emperor Nero, mas nauna si Emperor Nero kaysa kay Constantine. Nung panahon ni Emperor Nero, pinapapatay niya ang mga believers. Hindi sila tinatawag na Christian noon. Believers. No? They were never called Christians. Nung panahon ni Emperor Nero, the followers of the way, yun ang isang tawag sa kanila. Born again believers. No? Worshippers of Jesus. Yun ang tawag sa kanila. They were never called Christians during that time. Pagdating ni Emperor Nero, nakita niya ang dami-daming believers. So, pwedeng magkudeta laban sa kanya. So, ang ginawa niya to play safe, gumawa siya ng isang senaryo doon sa Battle of Melvidian Bridge. No? At sabi niya, ad hoc, kasi Latin nga po eh. Sabi niya, ad hoc sinius vincit. Sabi niya, nung makita ko ang krus, sabi ng Panginoon, sa krus na yan, mananalo ka sa gerang ito. Nanalo nga siya. Pero ang tanong, totoo ba yun? Bakit po? Pagkatapos niyang ma-declare yun, si Emperor Constantine patuloy ang pagsamba sa Diyos na araw kay Amon-Ra. No? Punahin ninyo, lahat ng rebulto ng Katoliko may bilog, tapos may sun rays. Ha? Hindi po ibig sabihin nun halo. Ang ibig sabihin nun, they represent the sun god, Amon-Ra. Di ba yung sa Jesuit, yung asan yung ating yung ating dapat tayo natin pag magpipreach yan. Kasi minsan di ko kaya gawan ng sa PowerPoint. No? Padala nga nito din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tumama tulis. Di ba lahat tayo familiar tayo sa Jesuits? Di po ba? Mga pare, nabingko na. Yung mga Jesuits, sila ang founder na anong grupo? Sino ang founder ng Jesuits? Catholic. Si Ignatius of de Loyola, Espanyol, no? At sila po ang nag-coin at gumawa din ng grupo na Illuminati. Yan, no? Ang Illuminati, ang goal niyan, anyone na lalabang sa simbahang Katoliko, either patayin,
destroy, or pulverize. Tapos sa kanila po nanggaling yung symbol na ito, kitang-kita nyo araw yan, hindi po ba? No? So sa kanila nanggaling yung IHS, hindi po ba? Oh, anong ibig sabihin niyan? Oo, tayo pero din minsan yun yung problema natin, eh, no? Nung Katoliko tayo, sinusundan natin, lahat ng ostya ng Katoliko, may nakasulat na IHS. Bakit? Ano ibig sabihin? Ha? I him siya. I him siya. Alam niyo ang mga Jesuits, ang mga Illuminatis, ang mga Jesuits, magaling yan. Matatalino yan eh. Sa lahat ng aspeto ng buhay, nandoon sila. May scientist, may advisor sa presidente. Kaya nga ang bansa natin, ang gulo-gulo. Karamihan ng advisor ng presidente, Jesuits. Ano ba ang goal ng Jesuits? Pabagsakin lahat ng gobyerno sa buong mundo. Yan ang pinaka-main goal nila. Pag bumagsak na ang lahat ng gobyerno sa buong mundo, sila na ang maghahari, balik sa Pope as king. And they're preparing that right now kasi ang Pope ngayon ay Jesuits. Jesuita ang Pope natin ngayon. No? Si Pope, ano pangalan niya? Pope? Oh, doon kayo nagkamali. Ang totoo niyang pangalan, Pope Peter. O, siya si Pope Peter, tinago niya yung Peter, nilabas yung Francis. Meron silang kasabihan, Alla vera del Pietro II, vera alla fine del mondo. Ang ibig sabihin at the coming of a person who will name himself Second Peter, no? Another Peter, the world will end. Ano yung end na yon? Ang ibig sabihin nun, babalik sa Pope yung paghahari. In-address na ng Pope nung nakaraan ang United Nations for the first time. At ang pag-address niya, parang siya na yung king. So, balik tayo dito. Itinago nila yung totoong meaning. Sabi nila, Jesus hominem salvatorem. Yun ang sinabi nila. Jesus is Jesus. Hominem is humankind. Salvatorem is Savior. But the real meaning of this, dahil nga araw, kailan ba gumamit si Lord ng simbolong araw? Wala. Hindi po ba? Anong symbol ni Christ? Cross. So, Yun ang ginamit niya. So ito po ay galing po sa pagsamba ng mga Egyptian sa Diyos na araw. Si Isis, si Horus, si Set. These are all gods who are sun gods. Tapos naniniwala tayo na nakikita natin yung may liwanag daw na gano'n, na nasa ulo. Kung di talaga natin aralin, makikita natin sumasamba pa rin ng mga tao sa Diyos na araw hanggang ngayon. Tuwing susubo sila ng ostya sa Katoliko, ang sinusubo nila ay Diyos na araw. Hindi si Jesus. Makita po natin? Kaya nga ang tindi ng identity crisis. Bakit po? Tinawag tayong Christian. Hindi naman tayo Christian eh. Tayo po ay mga hari. We are all kings because we are created in the image of God. Tayo lang po yung nagpo-possess ng characteristics and qualities ng Panginoon. Tao lang ang may kakayanan na makipag-fellowship sa Diyos. Ang aso ba kaya makipag-fellowship sa Diyos? Hindi. Can a dog pray to God? No. Although may mga nagsasabing born again daw sila, yung aso raw nila nagpipray sa Diyos. Hindi, walang ganun. Nung kinait ang aso, ang pusa, saan nagsalita ang Diyos? Sa lupa. So sino nag-produce ang aso at pusa? Lupa. Nung kinait ng Diyos ang tao, kanino siya nagsalita? Sa sarili niya, let us create man in our image. So, sino nag-produce sa atin? Ang Diyos mismo.
Kaya nga sabi sa Psalm 96, you are gods. Small letter. Baka mamaya umakyat sa ulo nyo maging big letter. Ha? Kaya nga ang mga tao, merong inclination na maging Diyos-Diyosan sila. Nakita nyo si Agila ba yun? Yung sa Davao, yung nakakulong ngayon. Siya ay Diyos. No? Di ba Agila pa tawag sa kanya? Sa Davao ba siya? Basta sa lugar na yan. Nakita nyo, ang dami niyang Senior Aguila. Tapos yung benevolent missionary, Igleo. Ang daming asawa nun. At si Kibuloy pa. Nakita nyo, so merong capacity. Sa Koreano, tago ang Koreano ng Pilipino, tayo, nakatatlo na. Sila isa lang. Si Reverend Song yung dalawa pa na. May babae pa sila. No? Yung babae na yung God the Mother. Na siya si Jesus. At ang daming naloloko na kabataan. Meron silang church diyan sa bayan sa Marikina. Bakit po naloloko ang mga kabataan? Ang nagsishare ng kanilang katarantaduhan sa kabataan ay yung mga kung lalaki, Koreanang babae na maganda. Bakit maloloko ang kabataan? Ano bang uso ngayon? Ano man sa'yo, ganun din sa'yo, pareho lang sa'yo. Dumadami sila at karamihan ng miyembro, kabataan. Buti na lang, nagkaroon na tayo ng youth camp at tinatarget natin din ngayon ang mga kabataan. Nakita po ninyo pa paanong madali tayong lokohin. Kasi nga, hindi natin alam yung identity natin. But the moment you know that you are a king, ay walang po pwedeng uubra sa'yo. Sino ka ba? Ako'y hari, ako'y anak ng hari. Ikaw ay slave. So dapat, alam po natin yan mga kapatid. Kasi tayo lang po yung may quality na we can decide. Di po ba? Tayo lang. Ang aso, pwede ba siya mag-decide kung sino presidente natin sa 2028? Hindi. Pagka makita natin bumoto si Kenzie at si Aldo, ewan ko na. Ha? Kung ano ang nangyayari sa atin ngayon. Magulong-magulo na talaga. No? So tayo lang po mga kapatid, tayo lang po ang mayroong kakayanan ng magkaroon ng tinatawag na intimate fellowship sa ating Diyos amang haring makapangyarihan sa lahat. Kaya nga mga kapatid, napakalaki ng ating responsibility bilang mga hari. Kaya ang ating Panginoon, nung siya'y muling magbalik para isave tayo, kasi nga, because of the sin of Adam, the fall, napalayo tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, repent. Repent. No? Re means go back. Pent means up. Kaya sa English, ang tawag ay fall. Galing sa taas, nag-fall. So you have to repent. Balik uli sa dating estado. Kasi nung mawala tayo doon, kinuha nino nung cherubim na walang trabaho. Sino yung cherubim na nawala ng trabaho? Si Lucifer. Pinatapon siya ng Panginoon. So nabakante yung posisyon na yon, no? At kaya nung tayo ay binalik muli ng Diyos sa panibagong estado, ano yung naidagdag sa atin? Anong trabaho ang idinagdag ng Panginoon sa atin? Anong potential ang uling idinagdag niya? Worship. Tandaan niyo ito, pag hindi kayo sasamba sa Diyos ng tama, may sasambahin kayong iba. Either yung cellphone nyo, no? Na kahit na nagbe-preach na sa cellphone ka, ha? O kaya naman, nandito ka, nakataas na lahat yung kamay, ikaw nakaganyan ka pa rin. I worship you, Almighty God. Whether you like it or not, you will worship another God. Tignan niyo yung mga satanista. Sabi nila, hindi nila sinasamba si Jesus. Hindi sila sumasamba sa Diyos. May sinasamba rin silang Diyos. Sino? Si Satanas. At nasa panahon po tayo, naniniwala ako, nasa panahon tayo ngayon ng tribulation. Mukhang hindi tama yung theory ng yung post-trib na tinatawag, no? Na magti-tribulation muna, magkakaroon muna ng rapture, tapos tribulation,
mukhang tama yung amillennialism na theory na dadanasin natin yung tribulation, pero yung promise ng Lord, do not touch the trees and those who have the seed. Punahin niyo ano nangyayari sa mundo. Gaano katindi ang blasphemy ngayon? Sobra. Ito yung LGBTQ, RST, yung WXYZ. Noong nakaraan, I think this week, no? Pero silang rally sa Amerika, sa Canada. At sabi nila, say no to Jesus. Grabe nung sabi ko ang dedication. Tapos yung cross nakabaliktad. Publicly ha. Tapos mga ini-interview, sinasabi nila, pag namatay daw sila, gusto nila pumunta sa, sige ka, pumaon na kayo. Malaman nyo. No? Wala raw silang pakialam. Sabi nila sa hell daw, masaya daw. That's blasphemy. And we are experiencing that. Ano sabi sa Revelation? It is called abomination without desolation. Isang kawalang iyaang wala ng pangalawa, hindi na mauulit pa. So it will be 7 years. But for the sake of the elect, ilang taon? 3.5 years. So nagsimula na. Nagsimula na po tayo ng tribulation, pumilang tayo ng 3.5 years, meron po mangyayari kakaiba. Meron po. Kaya sabi ko nga, tayo na nandito sa mundo, dapat ma-realize natin kung sino tayo para alam natin kung saan talaga tayo pupunta. Mahirap yung sinasabi mong born again ka, pero hindi mo alam saan ka pupunta. Amen? So yung second coming ng Panginoon, pinakita niya yung isang karakter na meron siya. Ano po yun? Giver. Binigay niya yung kanyang buhay. Una, binigay niya yung binigay ang ating Panginoong Jesus, ang ating hari. Pangalawa, binigay ng Panginoong Jesus yung buhay niya para sa ating lahat. Ganun po katindi ng mga kapatid. Throughout the Bible, makikita po natin yung konsepto na yan ng giving sa kaharian ng Panginoon. And God is a giver. Kaya nga nagdidemand siya na huwag kang haharap sa akin ng walang dala-dala. Yan yung passage dyan. Kung natatandaan nyo, si Samuel, si Saul, hinahanap ni Saul yung kanyang mga donkeys na nawala. No? Tapos sabi, meron ditong lingkod ng Diyos. Puntahan mo, tanong mo sa kanya. Siya alam niya lahat. Ano sagot ni Saul? Paano kung pupunta? Wala akong dala. Nakita niyo po yung konsepto na yan? Na sabi ko nga, mukhang dito kami nagpipail dahil hindi natin nasusunod kung ano yung sinasabi niya sa Biblia. Alam niyo yung konsepto na yan, kung bakit pupunta tayo sa South Korea, hindi yung gano'ng umasenso ang South Korea. Because they respect their pastors. Pag ang pastor pumunta, subukan niyo pumunta ng South Korea, may papasok na pastor sa mall, yung mga sales lady, buksanin. Tapos pag bibili siya, hindi siya pinagbabayan. Binibigay sa kanya ng libre. Pag inimbitahan ng pastor sa church, sa bahay nila, sabihin natin Bible study, nakaprepare na po lahat yun. Sabi nga nung kaibigan ko na nagpunta sa South Korea, ang Bible study namin doon, 15 minutes. Pag lumagpas ka ng 15 minutes, tataasan mo rin yung ibibigay mo sa pastor. Ganun daw doon sa South Korea. But they're following that. Why? Because it is biblical. And look at them. They are blessed. Dati mas mayaman tayo sa South Korea. Ngayon, eto na tayo. Andito ang South Korea. Binibentahan pa tayo ng eroplano. Diba yung huling fighter jets natin, saan galing? South Korea. Tayo na tayo makapaproduce man lang ng kotse. Samantalang mas maraming Pilipino ang matatalino. We are not blessed. Why? Because we do not obey the law. Tinatawag mo pastor. Thank you po pastor ha. Eh, liwaliwanag. Wag, sabi nga ni Saul, hindi tayo pwedeng pumunta sa kanya nang wala tayong dala. Nakita niyo po yun? Napakaliwanag. No? Sabi ko nga, yun din siguro ang sikreto. Bakit yung pinanggalingan kong church, yung mga mayayaman, yung mayaman pa ng yung mayaman. Kasi nga po, pag pinatawag nila ang pastor, talagang merong inaabot. Because it is biblical. At doon po tayo medyo sabi ko nga, kailangan kong i-discuss sa church. Mukhang dito kami sumasabit. Kaya
Aangat ng konti, babagsak na naman. Aangat ng konti, babagsak. So let's follow that principle. It's a principle and it will never change. Mawala na tayo sa mundo, yan pa rin yan. Bago tayo dumating, principle na yan. Pag sinabing principle, wala nung unang panahon hanggang ngayon, hanggang ang mundo ay matapos, it's the same thing. Amen? Klaro po ba yan sa ating mga kapatid that we are all kings, no? So ang ating Diyos, siya po ay giver kasi sabi nga, yan yung kanyang nature. At ang tayo ng mga hari, mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, nagbibigay tayo dahil tayo ay created in the image of God. Because that's the proper way to honor a king. Wala na pong iba. Okay? So, ngayon tingnan natin po yung 6 principles ng kingdom principles of giving. Una, the power of kings is displayed in their wealth. So yung kapangyarihan ng isang hari, makikita po natin kung gaano siya kayaman. Kaya nga po ang mga hari, kinakailangan nilang mag-expand. Di po ba, tandaan niyo yung mga history ng kingdoms? Bakit ang Spain napunta ng Pilipinas? Kasi kailangan niyang i-expand yung kanyang territory. Ano nga yun, yung isang isla kahapon sa Itbulaga na yung anak tumawag doon, sumulat sa Itbulaga. Ang kanyang ano lang ay makakanta uli yung tatay niya. Anong island? Cayman Island. Yung Cayman Island nasa taas ng Cuba. Nung sinerge ko sa Google, ang may-ari, England. Sabi ko, pagka layo-layo, sa kanila yung island na yun. Yun po yung time na nag-expand ang England. Kasi nga po, para maging makapangyarihan, kailangan mas maraming kalupaan. Dahil ang lupa ang totoong kayamanan. Kaya po na ninyo, anong tawag dyan sa lupa? Real estate. Real. Di po ba? Yung pera, is it real? Hindi. Kasi ang pera, depende sa fluctuation ng economy ng isang gobyerno. Pero ang lupa ay lupa. Sabi nga. Tsaka yung anumang produkto ng lupa, gold, silver, bumabagsak ang pera natin, ang gold tumataas. Nakita niyo yung principle na yan? Hindi po yan po pwedeng baguhin. At yan po yung pinaka-obvious na paraan na pagpapakita ng isang hari ng kanyang kapangyarihan is through the display of his wealth. Yung ability niya na magbigay generously, lavishly, recklessly, walang patumanggang pamimigay na ginagawa ng hari ng Thailand ngayon. Kung mamigay ay Rolls Royce, wala siyang pakialam, bakit po? Mayaman siya. Walang po pwedeng mag-question. Kasi mayaman siya, yun po ang hari. So yung mga outsiders na gusto niyang iyabangan, bibigyan niya. Kaya nga yung mga hari na nag-rule ng land, tapos kakaunti po ang resources nila, ang mamamayan ay mahirap. At i-judge sila as poor king. Tandaan nyo, pag ang isang hari ay mahirap, makaka-develop siya ng reputasyon na hari ng mga mendicants, na mamalimos. Sino ang king of the mendicants? Sa England din yan. No? I think during the time of King Charles ba? King Charles, no? May pana siya. Sino? Yun, galing. Si Robin Hood, no? The king of the mendicants, mga namamalimos. So, ginagawa niya, magnanakaw siya sa palasyo, tapos pinamimigay niya. Pero hindi natin alam kung gaano katotoo yun. No? Kasi hindi ganyan ang konsepto ng isang hari. Kaya dapat ang isang hari ay mayaman. Sabihin niyo po natin, ang isang hari ay mayaman. Ang isang hari ay mayaman. Isa pa, ang isang hari ay mayaman. Ang isang hari ay Isa mayaman. pa, ang isang hari ay mayaman. Ang isang hari ay mayaman. Ngayon, tanungin mo sarili mo, mayaman ba ako? Mayaman ako. Mayaman. Amen. Diba? Kung hindi man papunta ka dapat doon, bakit po? Na-realize na natin that we are all kings. Kaya pag sinabing sumasamba ka sa Diyos na hari,
tapos yung buhay mo bilang naglilingkod sa Diyos ay hirap na hirap, ang ibig sabihin, mali yung uri ng iyong pagsamba. Hindi mo siya nakikitang hari, at hindi mo rin nakita yung sarili mo na hari. As kings, lahat tayo dito makakapagsabi, when we started preaching about the kingdom of God, umiba ang takbo ng buhay natin. Amen. At yung mga pastor na nabahagi na natin about the kingdom of God, si Bishop Mike, Bishop Jimet, and so on and so forth, sila rin mismo na nasabi, umiba ang takbo ng buhay nila. Si Bishop Nino, sabi niya, parang lahat ng pinupuntahan natin, sabi niya, parang inilalatag na lang sa atin. Kaya itong NCAP, hindi nga namin hinanap yan. Bigla lang pinatawag kami ni General Samonte. At kung makikita yung idea ng NCAP, pagka magtuloy-tuloy ang NCAP by the grace of the King, kung pwede po siya po ang magiging daan para yung mga kurap sa gobyerno matatanggal. Kurap na kapitan matatanggal. Through NCAP. Antindi po ang konsepto na to. No? Talagang sabi ko nga, kita niyo mga Bishop, pero parang isang General Samonte na may pagmamahal sa bansa. Nakasama namin si Brother Pilco, nakita niya si General Samonte. May edad na, pero gusto pa rin baguhin ang bayan ito. Sabi nga niya, hindi sasama sa atin, pro-China. No? Klaro, ha? General. Gusto ko sana siyang tawagin General Luna, pero si Samonte. Sabi nga, negosyo o bayan? Kaya, purihin ang Panginoon. No? Siguro, one of these days, may invite natin siyang mag-speak. At dun sa camp, pupunta si General Samonte, magsasalita siya. At tuturuan niya ang mga kabataan, ang tinatawag na kurso ng Special Forces. No? Para sabi nga, pag dumating yung panahon na atake yung mga kaaway, hindi yung mga kabataan natin tatakbo. At bakit? Walang alam. Kumuha ng baril, pagputok sa kanya pa tumama. Hindi alam paano humawak. Buti pa kami noon eh. Alam namin paano pumutok ng garan, paano pumutok ng Armalite. Ang hindi ko lang napaputok, 45. Parang ang bayad yata noon ay... Ikaw ba, brother, pinagpaputok ka noon? Ako nga pala, marami kang pinaputok. NPA nga pala yun dati. 45, ano pa ba mga pinaputok mo? Armalite. Yung dala-dala mong malaki, nasa bahay mo. Ako ang nakaputok ko lang ay Garant at saka Armalite. Pero nagbabayad kami noon. Kada putok yata ay 200 pesos. No? Yung 200 mo, malaking pera yun. No? So, babayad ka ng 200 para makaputok ka dyan. Sa Fort Bonifacio kami nagpapaputok ko. Eh ngayon, wala na. Tinanggal yung ROTC. Kaya sabi nga, dapat i-affirm natin na tayo mga anak ng hari. At ang hari kailanman hindi po pwedeng itumina ng ibang hari. Amen? At hindi tayo mahirap. Tandaan yan, ha? Because we are kings, we are going towards what? Richness and wealth. And it will be given to us by our King. Amen? Pangalawang principle, royal principle about giving. The purpose for a king's wealth is to secure his reputation, his glory. Tandaan nyo, lahat ng mabubuting hari, lahat ng mabubuting hari, ano po sila? They are good, benevolent, generous, and just. Madali po silang lapitan. At hindi sila mahirap hanapin. Sila'y madaling lapitan, hindi mahirap hanapin. Ang politiko natin, madaling lapitan, mahirap hanapin. O, di si Mayor po tayo kay Mayor. Pagkatapos si Mayor po, wala eh. Nasa conference. May appointment ka ba? May appointment. Pati si Kapitan. Pag-eleksyon si Kapitan, ang daling hanapin. Pagkatapos ng eleksyon, mahirap na rin hanapin. Ang isang hari, hindi po mahirap hanapin. Kasi ang isang hari, constantly concerned. Saan? Sa welfare ng kanyang mamamayan. At kailangan gawin niya yan para ipakita sa buong mundo that He can provide. Kaya imagine nyo, sinasabi natin, ang ating Diyos ay hari. Tapos naghihirap ka. Ano yun?
Negative, di po ba? Sabihin, Diyos mo walang pera, ay siya nagmamayari ng lahat, Psalm 24. Pagkatapos ikaw, isang subo lang, kain mo kinabukasan, di mo alam kung kakain ka. And yet you say you serve Jesus. Ang tanong, sinong Jesus yan? Baka yun yung Jesus sa sabungan. Di ba? Sabungan yung Kristo. O, baka yun yung Kristo mo. Hindi yung Kristo ng Biblia. Dahil hirap na hirap ka. Pag ikaw ay hari, ikaw ay mamamayan ng kaharian, ano ang kanyang constant na ginagawa ng ating Diyos? Pagpalain ang kanyang mamamayan. Pag may pangangailangan, no, sa kaharian ng isang kingdom, kahihiyan ng hari. O yung mga member ng PUFCC walang makain, pero sinasamba nila ang Diyos na hari. Kanino kahihiyan? Hindi sa atin yun. Sa Kanya. Siya ay hari. Dapat pinuprovide niya lahat. Yun yung kanyang nature. Tapos wala tayong makain. Purihin ng Diyos, ang dami-daming pagkain. Ice cream. Sabi ni tatay, kain lang daw tayong kain dito. Sabi ko tayo bukas tayo kakain. So, mga kapatid, yan po ang isang reputation ng isang hari. Ang hari po, yung kanyang reputation ay nakatied sa ability niya na magbigay. Directly connected po yung kanyang reputation sa kanyang kayamanan. So ang isang hari, sabi nga, na benevolent, nagpo-provide, mahal na mahal at respetado ng mamamayan ng kanyang kaharian at ng mga nasa labas. Remember si King Solomon, diba? Lahat ng tao sa palibot, lahat ng kaharian, respetado siya. Kaya nga walang gera nung panahon niya. Dahil hinahangaan siya. Try to imagine kung tayo ay hirap na hirap sa buhay. Tapos sasabihin natin sa ibang tao, sinishare natin yung gospel. Alam mo, ang aming Diyos ay isang hari. Tapos, oy, kamusta naman ang buhay mo? Wala nga kaming kakainin mamaya eh. Anong klaseng respeto ang ibibigay sa atin? Kaya nga, ang hirap minsan mag-share ng gospel sa mga non-believers. Bakit po? Tingnan nyo ang unang sasabihin nila, ikaw na, born again ka, wala kang makain eh. Nangyari po sa akin yan. Sinasabi mo, born again ka, Diyos mo mayaman. Bakit hirap kang kumain? Kasi hindi natin nakita ng pinipreach pala ng Panginoon, kingdom, hindi religion. Kaya nakakalungkot, no? Na mga pastor, nagmi-mission, tapos walang makain, mag-share ng gospel, sasabihin ng mga non-believers, ayaw mo maging ganyan. Pastor niyo, walang makain. Sumasampa sa Diyos, walang pagkain. Kung ang Diyos ay hari, hindi siya papayag. At ito yung nararanasan po natin ngayon. Tandaan nyo, yung kanyang reputation firmly established saan? Sa kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian niya ay ang kanyang kayamanan. Okay? Pangatlo, na principle, the glory of a king is his power to outgive another king. Yun. No? To outgive. You can never outgive God. Subukan mo magbigay sa Panginoon ng 10%, ibabalik niya sa iyo ng ilan. Kaya nga dapat hindi yan hindi yung, kailangan ba akong magbigay ng tithes? Hindi yun ang tanong eh. Ang dapat itanong mo sa sarili mo, gusto mo bang mag-bless? Ganun lang po kasimple. Ngayon, kung ayaw mong mag-bless, hindi huwag kang magbigay ng tithes. At pag ikaw ay nagbibigay na sa ating hari, magugulat ka, i-challenge ka pa niya. Yung tinatawag na seed time. Ako ilang beses pa akong sinalin sa ating hari. Seed time. At nung sabihin ko sa isa kong anak, nagsiseed time ako. Hindi naman siya umimig, pero nakita ko malungkot. Kasi siyempre pagkain. Dati, mga ganun sa tiyan eh. Dati ba? At hindi tayo pabayaan ng Diyos. Siya ang hari. Binigay ko lahat. Sinasabi ko sa kanya, Ama, aking hari, ito na ngayon, responsible. Responsible ka sa amin. Hindi na kami nagutom eh.
Nakita niyo ba ng buto? Tingnan niyo. So, diba hindi? Nakadalawang seat time na ako. Laging lutong. Ganyan po ang ating hari, i-challenge kanya. No? Kasi sabi nga, sa kanyang pagiging benevolent, dapat ipakita niya na mas mayaman siya kaysa sa atin. At siya ay nagbibigay freely in response. Tandaan niyo, pag nagbigay ka sa isang hari, hindi po pwedeng walang kapalit. Papalitan niya yan. Bakit po? Pag hindi niya pinalitan, pag-uusapan siya sa kaharian at sasabihin, anong klaseng hari? Pobre. Once na nagbigay ka, i-outgive ka niya. Kasi po, yan ang kanyang karakter ng isang hari. At ganyan din po ang ating hari sa kalangitan, mga kapatid. Siguro, more than that. No? Yung hari, yung benevolent king sa lupa, i-multiply mo ng pag-ilang power. To the 10 power ba? To the 100 power? O ano ba yung sa math? Yung to the nth power. Hindi mo na alam kung anong klaseng power ba. Ha? Papaano siyang magbigay. Kasi nga bilang may-ari ng lahat-lahat, yung ating hari ang pinakamayamang hari. Wala nang iba. Amen? May yayaman pa ba sa Diyos? Wala na. Lahat ng pag-aari natin sa Kanya. Although lately may mga lumalabas na kalokohan ng ating Diyos daw ay alien. May grupo po ngayon na tinatawag na Raelian. No? Raelian. Itong mga Raelian, naniniwala sila na ang Diyos daw ay isang alien. At ang Diyos daw ay nag-create gamit daw yung DNA na ang tawag sa DNA na yon ay Elohim. At yun yung kanilang sinusubukang gayahin ngayon. May dalawang company ngayon na gustong mag-produce ng alien babies sa Canada at saka sa Amerika. Meron po ngayon. No? Outright, sinasabi nila, nagpo-clone sila ng tao. Outright po yan. Wala pong umaawat sa kanila kahit bawal po yan. United Nations mismo ang nagsabi, bawal mag-clone. Pero ginagawa po nila. Hindi natin alam bakit yan sila ka-powerful. Bakit no say yung mga presidente ng mga bayan na yan. So, ito pong grupo na to, paniwala nila si Jesus nabuhay dahil may dumating ng mga alien. Ganun kaya? Sa palagay nyo, ano sabi sa Bible? Paano nabuhay si Jesus? May dumating bang alien? Meron mga anghel. Di ba? Pero, yung mga anghel ba, ay nung bumaba, pumasok pa sila sa loob? Ano lang ginawa ng mga anghel? Binuksan lang yung bato na nakatakip. Di ba? Yung nakatakip na bato, ayun. Yan pagkain yan ng alien. So yung nakatakip na bato, binuksan, bakit? Kasi buhay na ang Panginoon. So it's the power within, not from the power without. Kaya napakalabo na sabihin natin ang ating hari ay alien. Napakalabo na dito. Hindi natin alam saan nila kinukuha. Sa bagay, mga nauna nagsulat yan, wala rin naman Bintang din ang utak. At alam ko, may isang Jesuit na kasali din ngayon. Isang Jesuit na bari. Tandaan niyo yan, sabi nga, ang pinakahuling gagawin ni Satanas, palabasin ang Panginoon ay alien. Bakit po? In preparation for, anong gera? The Battle of Armageddon. Hindi po Gog and Magog. Ang Gog and Magog, yun yung gera ng Russia at saka mga Muslim countries against Israel. Ang Gog and Magog ay isang gera na papatunayan ng Diyos na ating hari na nag-iisang Diyos lang siya sa gera na yon. No? Ang Armageddon, ito yung last war. Pinakahuling gera. So, paano
paano pwedeng ibenta ni Satanas ang Armageddon? May paparating na alien. Sino nakapanood na ng Independence Day? Panoorin niyo yan, no? Panoorin niyo yung Independence Day. Ang konsepto ng Independence Day, sasakupin ang mundo ng mga alien. At merong tinatawag na mothership nandun sa taas, no? Na nagbibigay ng message dito sa lupa para i-conquer na ang buong mundo. At nanawagan ang presidente ng Amerika, magkaisa ang lahat ng nasyon, labanan yung alien. That's Armageddon. Alam niyo, napapanood ko yun, sabi ko, ang huling-huling gagawin ni Satanas, palalabasin na ang Diyos ay alien. Ito na, the alien. No? Believing that God is an alien. Is he an alien? No. Ang alam kong alien, si Brad Pitt. May taga-Marikina. Alien. So, ang ating Diyos kailangan, hindi siya alien. Okay? So, tandaan natin, no one can outgive God. Kasi pag magbigay ang ating Diyos lavishly, without regard to our merit or our ability to repay. Kaya ba nating bayaran yung binigay ng Diyos sa atin? Taas ang kamay. Kaya magbayad? Wala. Buhay natin, binigay ng Diyos. Kaya nating bayaran? Yun ang totoong hari. Huwag natin kakalimutan ng ating Panginoong Yesus, inassure niya tayo na nung ibibigay niya sa atin, kingdom. Nasa Bible po yan, maliwanag na maliwanag. Luke 12:32. Let's read. 1, 2, 3, go. Do not fear the wrath, or it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Nakita po ninyo, paano niyang ibibigay? Good pleasure. Ibibigay niya sa atin, tuwang-tuwa pa siya. Ang problema, karamihan sa atin, ayaw ng kingdom. Anong gusto? Religion. Ang gusto lang, Christian. Ayaw maging king. Eh dahil Christian ka, anong klaseng king ka? King, kiring, king. Yun lang mabigat. No? So, gustong-gusto ng ating Ama na ibigay sa atin ang kaharian. Tayo ang ayaw tumanggap. Tandaan nyo, wala pong sinabi dito na ibibigay niya ang kingdom pag ikaw ay worthy. May sinabi ba na kailangan maging worthy ka muna para tanggapin mo ang kaharian ng Diyos? Hindi. Ano lang gagawin mo? Tanggapin mo ang kaharian ng Diyos. Paano mong tatanggapin? Kailangan ipanganak kang muli. Ibig sabihin, magbago ka ng konsepto ng isipan. Mula sa pagiging relihiyoso, maging totoo at seryoso ka. Kasi pag relihiyoso lang, anong uri ng pananampalataya? Tandaan nyo, ang religion is about do's and don'ts. Bawal ang, di ba, may mga church, di ba? May pinanggalingan akong church. Bawal ang pastor na hindi nakakurbata. Nag-preach ako sa church na yon. Ang suot ko, naka-blazer ako, tapos naka-long sleeves na ako sa loob. No? So yun lang. Bago ako lumabas, pinatawag ako ng pastor. Pastor, bakit? Eh, sa amin kasi, hindi ka makakarating sa langit pag wala kang kurbata. Ay, sige, lagyan mo ako para makarating ako sa langit. Eh, talaga, sakal ako. Hindi pa naman ako sanay ng magkurbata. Can you imagine yung do's and don'ts? These are religions. Sa atin, ang alam kong bawal, isa lang. Ano bang bawal sa atin? Sa atin, di bawal malakas kumain. Okay? Ano problema? Diba? Bawal lang? Hindi din eh. Isa lang ang sinabi mo doon na bawal sa atin eh. Ang lalaki pumasok ng makabalda. Yan, bawal sa atin. Palalabasin mo talaga. Ha? Huwag mo sabihin sa akin, Pastor, ito po ang uso ngayon eh. Kahit ito pa ang uso ngayon, labas. Susuot ko yung rubber shoes na may safety shoes. Tapos, talsik ka sa labas. Kung sa kanila okay yan, sa atin, hindi po pwede yan. Sabi nga eh, hanggat ang Diyos ang may-ari, hindi uubra yung mga gusto nila. Then hindi sila nag-demand.
Kasi kung magdidemand ang Diyos na worthy tayo, sinong pupunta sa kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng worthy. Nagtaas si Mayo. Ay, Mayo, nagtaas ang kamay. Ay, hindi pala. Wala, hindi po ba? Taas ang kamay na hindi nagkasala kahapon. Wala. Kaninang umaga, pagising ninyo, bago pumunta rito, taas ang kamay ng hindi nagkasala. Yun lang mamaya may malulit eh. Minsan, maano na rin yung ulo mo, di po ba? O kasalanan nyo. Ha? Nag-aaway sa Lahat tayo, we are not worthy. Naawa na Pero ng salamat sa Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Dahil tayo po ay pinahintulutan niya. Yan po talaga ang totoong hari. Okay? Number 4 principle. Giving places a demand on the king's wealth. So pag tayo po ay nagbibigay, nagdidiman tayo sa kayamanan ng kaharian. Kasi tandaan natin, ang kayamanan na hindi nagagamit for anything serves no purpose. At ang haring benevolent and righteous, hindi niya hinahanap yung kayamanan para sabihin na, oh, tignan nyo, may yaman ako, ginagawa kong wallpaper ang pera. Hindi, yun ang purpose ng isang benevolent king na sobrang yaman. Ang purpose niya, ipamigay yung kanyang kayamanan. Kaya nga yung mabuting hari, ginagamit po yung kanyang wealth para ano? Payamanin ang mga mamamayan sa kanyang kaharian. Yan po ang totoong hari. Tingnan nyo ha, pumunta kayo ng England. Yung mga mamamayan ng England, noong panahon noon, no? Meron bang pobre? Wala. Kahit nga ngayon eh, pag sinabing Englishman, ano ang dating sa atin? Di po ba iba? Nung ako'y nasa Europe, nakita ko yung difference ng Amerikano sa Englishman. Pagka sinabing Englishman, agad-agad sasabihin ng mga Europeans, nakita niyo po yun? Oh. Ano ibig sabihin niya sa Europeans? Mataas yan. Pag sinabing England, kasi sa kanilang English, England. No? England? Si. Gagawin agad sila. Pag sinabing, tatanungin ka, ano ka? American. Amerikano! Amerikano. Hindi ko pa din sila. Bakit? Eh, mga walang kwenta raw, mga Amerikano. Pero pag Englishman, para sa kanila, mayayaman yan. Sa kanila ang pera. Why? Because they're part of a kingdom, ang kanilang hari ay benevolent. Eh, how much more ang ating Diyos? Ang hari na sinasamba natin. Gaano siya ka-benevolent? Abay, napakatindi po mga kapatid. Tandaan natin, yung tinatawag na fundamentals ng principles of wealth building. Yung good king know how to make their wealth work for them. Ano ginagawa nila? They gave it away in order to receive more. Kasi kung lahat ng mamamayan ng isang kaharian, mayaman, at umaasenso, kanino papunta ang tax? Sa hari. So mas yayaman yung hari. Kaya nga ang pagbibigay, nag-place po tayo ng demand sa kayamanan ng ating hari. Kasi hindi papayag ang Diyos na i-outgive mo siya. Pag ikaw ay sinabihan ng Panginoon, anak, mag-seed time ka, alam niyo ibig sabihin nun? Nakahanda ang kaharian ng Diyos na paulanan ka ng nag-uumapaw na kayamanan. Kaya whenever you are being challenged by the king to do seed time, naku, hintayin mo yung darating na blessing. Pag kinausap ka ng hari at sabihan sa'yo, anak, mag-seed time ka. Tandaan natin ang ating hari, whatever he receives as a gift, ibabalik niya yan in multiplied form. Which brings us to the next point, no? Point number 5. Giving requires a response from the king. So pag tayo po ay nagbigay, ang hari ay obligado
He is obligated not only to respond to your gift, kung hindi, pasobrahan pa. Sino ang example niyan sa Bible? Si Solomon. Sino ang Queen of Sheba? Diba? So, dito sa passage na to, makikita natin ano yung itsura ng kaharian ni Solomon. At sinasabi nga dito, anong klaseng wisdom meron siya. Yung bahay na binild niya sa verse 5, the food on his table, nakita niyo yung wisdom niya. Pati yung mga pagkain, paano yung arrangement, yung mga servants, yung mga waiters. Wala pang hotel by waiter na si Solomon. Makita niyo kung gaano siya katalino, yung mga kasuotan nila, yung cupbearer, and so on and so forth. Kaya nung dumating yung Queen of Sheba sa Israel, manghang-mangha siya kay Solomon. At wala siyang ginawa kundi bigyan siya ng 120 talents of gold. Ang dami po niyan. Ano pa? Precious stones. Paano in-outgive ni Solomon? Paano yung tugon ni Solomon? King Solomon, verse 13, no? Gave the Queen of Sheba all she desired. Kahit anong gustuhin niya. Bawa, sinabi ng Queen of Sheba, o binigyan kita ng 120 talents of gold. Doblehin mo. Doblehin ni King Solomon. Paano siyang binigyan ng binalikan? Solomon had given her according to the royal generosity. Grabe. My God shall supply all your needs according to His royal generosity. Kaya huwag kayong hihingi ng konti. From now on, huwag na kayo magpipray na, Panginoon, makakain lang po kami. Kasi kung pwede mo ba ang Diyos, medyo babatukan ka, ay anak, hindi yata kita mamamayan. Ba't ang hinihingi mo lang, makakain lang po kami. Ang hingin niyo, Panginoon, isupply mo po yung pangangailangan namin, no? At lahat-lahat para baguhin namin ang bayang ito. Try to imagine, brothers and sisters in Christ, kung tayo ang papalit sa mga tsekwa. At itong mga tsekwa, andito na sa ilalim. Tayo ng mga mamamayan ng kaharian, tayo ng yung mga matitinding negosyante. Ano nangyari sa Pilipinas? Yung influence natin, sabi nga, hindi ka po pwedeng magsalita nang wala kang wealth. Pag ikaw ay pobre lang, namamalimos, tapos tatayo ka sa harap, makinig kayo sa akin. Ano gagawin ng mga tao? Pwede. Pero pag ikaw ay magsasalita sa harap, na may hepatitis ka, ang dami mong gold, pupunta ka pa lang, yung mga tao nakatingin. Uy, sino yan? Influence. And wealth is part of influence. So whenever we pray, let's pray for more. Do not pray for less. Kasi tandaan nyo, ang purpose niyan is to influence. Amen? Maliwanag na po ba sa atin? No? Yung Queen of Sheba, nagbigay siya ng sobra-sobra, pero sabi nga, hindi papayag si King Solomon, nilagpasan niya. And the King of Heaven is the same way, and even more. Mas matindi pa yung hari ng kalangitan. Pag tayo'y nagbigay sa Kanya, ibibigay niya in great measure. Amen? Yan yung sinasabi ng passage na ito. Ang alam ko, familiar kayo sa passage na ito. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Give, and it will be given to you. good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap, or will the measure you use, it will be measured to you. Tanda po yan, di po ba? Pinakantayan ni Ron Quinoli. Alam ko si Ron Quinoli. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Tignan nyo pa paano ibibigay. Will be poured into your lap. May ginawa ka ba? Wala. Ilalaglag niya sa'yo. Ano ang measure? Kung ano yung pagbibigay mo, ganun ka lang din magbibigyan ng Panginoon. Kaya yung mga nagtatanong, Pastor, ang tithes ba sa gross or sa net? O, ito ang isagot niyo. Gross. For with the measure you use,
it will be measured to you. So kung nag-tithes ka sa net, saan ka i-bless ng Lord? Sa net na. Pag nag-tithes ka sa gross, ay mas matindi pa. Running over. Bubuksan niya ang durungawan ng langit. Always remember, we can never outgive God. Magbigay tayo at ang Diyos magbibigay abundantly. Bakit po? Yan ang principle ng kanyang kaharian. Amen? And lastly, number 6, anim lang. Giving to a king attracts his wealth to the giver. Tandaan natin yan. Giving begets giving. Pag nagbigay ka, may babalik sa'yo. Kahit sabihin mong sobrang tagal ng panahon, sino yung nakakaalala ng kwento na yung batang humihingi ng milk, pinainom nung babae, pinapasok sa bahay, pinainom. Nung siya naman ang nangangailangan ng operasyon na sobrang mahal, inoperahan siya ng doktor, nagulat siya, walang bayad, at sabi nung binayaran na raw ng isang baso ng gatas. Naalala ng babae, may bata akong binigyan ng paggatas ko. At yun pala, siya na pala yung pinakamagaling na doktor dun sa kanilang lugar. Whenever we give, tandaan nyo, babalik at babalik niya sa atin. Kaya yung prinsipyo na minsan niya sabi na, ayoko na magbigay kasi binibigyan ko naman, wala naman. Pag po kayo maniwala doon sa prinsipyo na yun, sundin natin yung prinsipyo na yan. Giving begets giving. Talagang it work both ways. Lalo na pag doon tayo sa ating hari magbibigay. Pag tayo yung nagbigay sa ating hari, anong ina-attract niya? Yung kanyang generosity. Yung kanyang wealth, papunta kanino? Sa atin. Kasi nga tandaan natin, directly related sa concept ng stewardship, yung ownership. Siya ang may-ari, tayo ang katiwala. Ito ang tandaan natin. As long as we feel we own what we have, we tend to cling to it and hold it close to our chest. Di po ba? Bakit ako may-ari? Kaya dapat akin to. No? So, yung posture na yan, tandaan nyo, imposibleng tatanggap ka na marami. Akin to eh. Sabi nung hari, may bibigay pa ako ito eh. Akin to. Sabi nga, yung saradong kamay, hindi ka tatanggap ng marami. Kailangan magbigay ka. Diba, minsan, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, bigyan mo nga ito ng bigyan mo ito ng sapatos, bigyan mo ito ng damit, bigyan mo. Huwag mo isipin na, Lord, baka maapektuhan yung aking Eh, minsan, magugulat kayo, papabigay sa iyo ng Lord, mamahalin. Magbibigay ka, hindi. Ako magbibigay ako. Bahala na kayo kung ayaw. Ayaw ko kasi mapunta sa kabilang side na receiving. Ako mas gusto ko nasa giving end ako. Naranasan ko na sa receiving end. Ang hirap. Ang hirap sa receiving end. Umaasa ka palagi. Mas maganda yung nandun ka sa giving end. Amen? Okay? So, tandaan natin mga kapatid, pag ina-approach natin ang ating hari, dapat tayo ay open-handed. Kaya nga yung pagsamba, di ba? Subukan yung magsamba ng mga ganun. I worship you. Ang alam kong sumasamba ng ganito, Ilocano. Hindi naman tayo Ilocano. May Ilocano ba dito? Wala naman. Baka doon sa Cavite. Joke lang po. So pag sumasamba tayo, bukas ang palad. Kasi ang ibig sabihin po niyan, ready tayo tumanggap ng pagpapala sa ating hari. Because that is His nature. Tandaan niyo yan ang posture sa pagtanggap. Kaya imagine mo, andito ka sa church, lahat nakataas na ang kamay, ikaw nakaganon na ba? I worship. Ano sinasabi mo? Lord, ayaw mo tumanggap. Ay, ang hirap ba itaas ang kamay sa Panginoon? Mahirap ba? Dito sa side na to, mahirap ba itaas ang kamay sa Panginoon? Alam niyo, ang pinakamahirap sa lahat, ayaw mong itaas ang kamay mo.
Tapos nilagyan ka ng Lord ng pigsa sa kilikili, hindi mo kayo maibaba. Lagi kami nakaganyan. Gusto mo ngayon ng Sunday, bakit? Hindi alata, nag-worship ka na. Pero totoo may pigsa ka sa kilikili. That's the posture of receiving. Tandaan nyo, whenever we worship our King, lift up your hands to Him. Ang hirap ba? Ganda nga na, tiyataas niyo yung kamay mo eh. Exercise pa yan eh. Hindi lagi nakababa, ganun. No? Sabi nga, subukan mong pumunta sa isang hari at kinausap mo ang hari. Subukan mo pumunta ng England. Bukas makalawa, makapunta kayo ng England. Kausapin mo ang king ng nakaganyan. Anong gagawin sa iyo ng mga royal guard? Lalapitan ka at ipapaganyan yung kamay mo. Kasi hindi mo pwede kausapin ang hari ng nakahalukip-kip ang kamay. Nakahalukip-kip ang kamay. Halukip-kip. Okay? And giving to the king, our God, attracts his wealth because, ano daw siya? He is a giver. At ang ating Diyos, attracted siya sa mga giver. Tandaan niya. Tandaan niyo, itong principle na ito, it does not necessarily mean na born again ka. Kasi maraming gumagawa nito, hindi mananampalataya. Pero, nagbe-benefit sila. Kasi nagbibigay sila, tingnan yung mga mayayaman. Bakit ang mga bilyonaryo, kailangan may foundation sila? Di ba kayo nagtataka? Bakit ang mga bilyonaryo kailangan may foundation? Para meron silang isang opisina na ang trabaho ay magbigay. Why? Because they know this principle. That whenever you give, it attracts wealth papunta sa'yo. Pag ikaw ay nagkarmat, wala kang tatanggapin galing sa Diyos. Tingnan niyo si John D. Rockefeller, and I will conclude here. Si John D. Rockefeller, at the age of 50 yata, no? Nagkasakit siya ng isang sakit na walang gamot. Wala po talagang gamot. Ang sabi ng doktor sa kanya, 1 year na lang, mamamatay ka na. Yun po ang sabi ng doktor sa kanya. So, ang ginawa niya, pinatawag niya yung magagaling na researcher. Mag-research ng gamot. Nagpatayo siya ng factory ng gamot para i-research kung ano yung gamot para sa sakit niya. And because of that, na-invento yung penicillin, na-invento yung yung venom, no? Maraming na-inventong gamot, pero hindi na-invento yung gamot para sa sakit niya. Siguro mga ilang buwan na lang bago siya mamatay na naghilip siya. Ang panaghilip niya, pinausap siya ng Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, ikaw, sobrang swabang mo. Gusto mong gumaling? Sabi ng Lord sa kanya, magbigay ka. Lahat na ng kabig sa'yo. Gusto mo lahat sa'yo. Kaya pati sakit, nasa iyo. So, ang ginawa niya, paggising niya, tinawag yung kanyang accountant. At ang sabi niya, ibigay mo sa akin gaano karami ang ating assets, gaano kadami ang pera mo sa bangko. Sinabi sa kanya lahat. Okay, sabi niya, itong portion, ibigay mo sa mga missionary sa Amerika. Kaya nga ang mga missionary Amerikano, lalaki ng support niyan. No? Ang naalala ko, yung professor ko noon pa yun, sa Union Theological Seminary. Ang support niya, 75,000. Doon pa yun. Imagine niyo na, 75,000 pesos a month. Eh, anong year yun? 1995. Magkano ang 75,000? Because of John D. Rockefeller po yun. Pagkatapos, sabi niya, magtayo tayo ng foundation na tutulong sa lahat ng nangangailangan. And then, sabi nga, pagkatapos ang lahat-lahat, alam niyo kung anong edad na namatay si Rockefeller? Guess. 50 siya, di ba? 50. Kung 1 year, mamamatay na siya, ano dapat ang edad niya bago siya mamatay? 51. Pero nung mamatay siya, ang edad niya, 95. Ano ang sakit niya? Suwaba. Mayroon palang sakit na gano'n.
Ang sakit pa ng kaswabangan, wala pa lang gamot. So para ikaw ay healthy, sinasabi ng Panginoon sa atin, give. Huwag mo lang isipin, magbibigay ba ako o hindi? Alam niyo nung una, pag may kumatok, nag-iisip pa ako, ibigyan ko ba ito hindi? When I realize that giving begets giving, kahit magkano yung meron ako inaabot. Minsan nga lang, sabi nga, yung out of, hindi ako conscious, nagdadrive ako, pag may kumatok, ang naaalala ko, yung sinabi ng kaibigan kong pulis, kapukin mo rin. Pag hindi umalis, sindikato yan. Pag umalis, sindikato. Pag hindi yan, bigyan mo. Eh, lahat halos ang kinakatok ko, maalis eh. Kakatokin ko rin, 3 katok yun, 1, 2, 3. Yun ang password. O, alam niyo na ha. Pero huwag niyo na gawin. Pag kumatok kayo ng 3, alis na yan. Ibig sabihin, ikaw ay kasindikato. Yun ang po ibig sabihin mo. Hindi kasi sindikato namin, hindi ko So, huwag na natin sundin yun. Sundin natin yung give. Kasi try to imagine, kung hindi siya makaabot ng quota, baka yung binigay mo yun ang magkukota. Hindi makakakain siya. Hindi natin kaya solusyonan, pero kaya natin magbigay. Amen? Amen. So, do you want to be blessed? Amen. Do you want to become more richer? Amen. Sundin lang po natin itong principle na ito. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, running over. For the measure that you use will be used to measure you. Amen? Let's bow our heads and come to the Lord in prayer. Our Father in heaven, we thank you and we glorify your name. Salamat po aming Ama sa kabutihan mo, sa kabaitan mo, at sa mga katuruan na inyo po ipinagkaloob po sa amin. Amang Hari, salamat dahil ngayon nagiging maliwanag po sa amin ang prinsipyo kung bakit kinakailangan po kami magbigay sapagkat ito yung inyong nature and we are created in your image. At pag hindi po namin ito susundin, Panginoon, the principle says in Deuteronomy 28, we will reap the curses that are written down in the Bible. And we do not want that, Lord. We all want blessings upon blessings. And we want to be giver as well for those people who are on the receiving end. Use us, Lord, for your greater glory. It is our prayer in Christ's most precious name. Amen.
turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Yan. Sakto yung message ni Bishop sa tayo sa gawin. Magbigay tayo ng galing sa ating puso. Lumako po tayo sa tithes and offering. At basahin po natin ang 2 Corinto chapter 9, verse 6 to 9. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganait kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat. Siya'y masaganang nagbibigay sa mga lukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, bless mo po ang bawat isa ng saganan. O Lord God, ay may balik din po namin ang 10% o Lord God na nanggagaling sa puso namin. Lord, itinataas ko din po, Lord God, na kami ay matutong sumunod, Panginoon, ayon sa krus, Lord God. Lord, itinataas ko din po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. I-bless mo pa ang mga negosyo, Panginoon, upang ang kapangyarihan ng Panginoon ay magamit para sa kapurihan, Panginoon. At ikaw lang po ang maitataas, wala ng iba, Lord God. Salamat po, Lord God. Lord, ipuin mo pang bawat isa, Lord God, at sumunod kami sa mga utos mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Meron din po tayong tithes and offering sa online. Sa BNB.
Yung tithes and offering sa online. Announcement po, Sunday worship service every Sunday, 9:30 a.m., June 23, 2024. Dito po sa Palmera at saka sa Cavite. Ate po. Prayer meeting, every Wednesday, 7:30 p.m. Dito rin po sa Palmera. Dawn prayer. Every last Saturday of the month, 4 a.m. Video call po yan. Video call prayer. Pastoral prayer, monthly schedule. June 2 si Brother June. June 9 si Brother BJ. June 16 si Brother Renz. June 23 si Brother Sam. June 30 si Brother Jesus. Worship presider. Si Ate Edna ng June 2, si Ate Loida ng June 9. Ako po ngayon, si Ate Donna sa 23, si Maria Ruby Wangpao sa June 30. Bible Marathon Season 193 na po tayo. Birthday celebrator for the month of June. Ate Estela, June 12. Mintas Liwanaga, June 20. Premier Show, June 15. Animal, June 21. Gerard Pilipinas, June 24. Martin Liwanaga, June 24. Nicole Alvaro, June 28. Brother Pabs, June 29. Happy birthday, boy. Ayan, yung times online sa PNB account name, People on the Move Christian Church, account number 12857-0002-463. Tawagin po natin si Bishop. Benediction prayer. Tayo po tayo lahat. Shall we bow our heads, close our eyes, and come to the Lord in prayer? Our Father in heaven, we thank you sa katatapos sa gawain ito, Panginoon. Salamat sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Thank you for allowing us to realize, Father, that we are all kings, citizens of your kingdom here on earth. And we have to live how it is being fulfilled as well. Yan po sa inyong kaharian sa langit namin naman. Kaya nga po ang hari, ang aming dalangin, na pamahalaan kaming lahat ng inyong banal na Espiritu Santo upang ang lahat ng karunungan na kinakailangan na namin, na kailangan po namin malaman at matuklasan ay mapasa amin, Panginoon, upang mamuhay kami na mga hari na mamamayan ng inyong kaharian dito sa lupa at makita ng mga tao sa paligid namin, aming Ama, anong ibig sabihin ng pagiging mamamayan ng inyong kaharian. Patuloy niyo po kami ingatan, Ama, at patuloy na kami ay mabuhay dito sa mundo nang naayon sa kalooban mo at naglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po, Ama, ang bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you
give you peace, now and forevermore. Amen. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritu, Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Basahin po natin Deuteronomy 28. On my count, 1, 2, 3, go. Papasahin ang lahat ng mga pagpapalang ito, susundin mo ang Diyos nila. Pagpapalain niya ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid. Pagpapalain niya ako ng maraming anak, masaganang ani sa aking lupain at maraming alagang tayo. Pagpapalain niya ang lupahan ng aking ulit na lumitin at mga pagkain ng mula roon. Pagpapalain niya ako sa lahat ng mga gawain. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa akin, nagtalo ko sa tuluyan. Sasalabayin niya ako kung biniligapan niya kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang aking mga kain at lahat ng aking gawain. Pagpapalain niya ako sa lugar na ibibigay niya sa akin. tulad ng pangako ni Yahweh, ako gagawin niya isang bansang malalag at nakalala sa kanya. Susundin niya siya kung pati ang kanyang mga tuloy. Sa ganoon, makikita na lahat ng bansa na ako'y kanyang bayan at matatawag sila sa amin. Masasaganayin niya ako sa lahat ng bagay na magaling sa buhay ibibigay niya sa akin. Maralagin niya ang aking mga hayop, sasanayin ang hari ng aking bumiling. Bumusan niya ang langit upang ibuhos sa akin ang ulan sa pagkakahuna. Pagpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Dahil dito hindi ako mangungutang sa aking pagpapakutang sa ibang bansa. Gagawin ako ng Diyos kung si Yahweh na pinunong ng mga bansa at hindi tagasunod. Ulad ako at hindi magtutulog kung susundin kung magpupul ang kanyang mga utos na binibigay niya sa akin ngayon. Amen. Amen. Ayan. Salamat sa Panginoon na mga talaga ay blessed. Bago po tayo mag-iwalay, sama-sama muna natin awitan ng ating Panginoon. Awitan natin siya. At may pasasalamat. Amen.